Panginoon. Napakaganda dahil sa tuwing linggo, imbis na kung saan tayo tayo naman ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon dahil sa merong isang linggo na binigay sa atin ang pagpapala na buhay pa tayo, nakakahinga pa tayo. Ibalik naman natin sa Panginoon ang kanyang kabutihan na ginagawa sa atin. Kaya napakahalaga ng sa bawat linggo, kumbaga, i-reset nyo naman ang iyong mga sarili. Bigyan nyo naman ng kapayapaan at kagalakan. Alam mo, sayang yung, minsan nga nakikita ko sa buhay ng tao, laging parang karga-karga ang buong mundo sa hitan. Parang napakahirap. Pero mo yung, pwede ka naman maging masaya, hindi ka nagiging masaya. Lumagpas ang ilang taon, laki ka na lang. Sa bagay, lahat nararanasan natin yan. Ako noon lagi sa lubong ng kilay ko Minsan, hindi na nga ako makatulog sa kakaisip ng mga problema. At lumalalim na yung mata mo, namamayat ka pa, kaya tingin sa'yo parang adik ka. Pero nung nalaman ko ang sekreto pala, na palibhasa ang Panginoon ay siya yung creator ng lahat ng bagay at creator ng buhay natin. Paminsan-minsan, lapit tayo sa creator ng ating buhay. Kasi siya lahat ang may control niyan. Lahat kontrolado ng Panginoon. Pero minsan, ang problema lang, hindi tayo nagtitiwala sa kakayanan ng Panginoon. Pero kung magtiwala lang tayo, mapapansin natin na pag umayon yung pagtitiwala mo at umayon ka sa Panginoon, marami kang matutuklasan na hindi mo alam, na doon mo lang malalaman at sasabihin mo, tunay nga pala, ang Panginoon ay nag-i-exist at sumasama sa akin. So, alam ko na, alam nyo kung anong naka-assign ngayon na topic sa atin. Ano ba? Alam nyo ba? Di pa ba? Ang alam ko ang why is church membership important? Bakit mahalaga ang pagiging member ng isang church? So dito natin makikita na hanggang dyan ka lang muna. Na mapapansin natin na ang buhay natin ay kailangan din mayroon kang isang iglesia na pinupuntahan o nakaanib ka doon. Kasi ano ito iba ng klaseng level yon, spiritual na naman. Kaya papasok ka rin doon sa church na ando doon yung matatakpuan mo kung paano ang isinasagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So, kailangan mo magpa-member. Alam natin, may mga organization dito sa mundo na pag hindi ka member, kung gusto mo magpa-member, anong gagawin mo? Magre-register ka, plus ang iba pa nga niya, pag maningil yung ano ba yung tawag dito? Membership fee, plus may collection pa linggo-linggo. Kasi ako, alam ko yan, ilang organization ang sinamahan ko, pero hindi yung organization ng mga pangpagulo ba. Ang katulad yan, halimbawa, isa kang ang field mo, ang discipline mo sa buhay kung kayo ay nag-aaral, nasa engineering field ka, mechanical, electrical, electronics, ano ba bang mga engineering yan? Civil. So yan, may mga membership na organization yan na particular to the field, yung tinatawag na discipline. So kung hindi ka mag-affiliate doon, hindi ka mag-member, wala ka. Kumbaga hiwalay ka sa grupo. Okay, sabihin na na ikaw ay isang engineer, pero ibang tanong ko, pagdating ng renewal ng license mo, kailangan mo yung organization. Kasi hihingihan ka ng PRC na tinatawag na COGS, Certificate of Good Standing.
Pag wala ka niyan, hahanapan ka, hindi ka marirenew. Tapos hahanapan ka ng CPD points na tinatawag. Continuing Professional Development or CPA, Continual Professional Education. So ano mga nandoon? Kasi may mga seminar yan, minimitin yung field mo na nalalaman na ikaw ay active at nagpapatuloy at na naabot mo yung level ng sa engineering mo, nare-refresh ka. Nag-aaral kayo doon. At tuwing aral yan, tuwing pupunta, siyempre, halimbawa, ang meeting yung hotel. Mayroon yung bahit alang-alang naman ililibre sino ang sasagot doon. Oo, lahat may sponsor niya. Kasi babayad kayo ng hotel. Yung kakainin nyo doon, ano doon yan? Lahat. Kung hindi ka ngayon magpapasakop doon sa member na yan, katulad ko ngayon, ang daming emails, di ako sumasagot. Kasi puro linggo, alang-alang naman unahin ko yung sa singularity sa dito sa Panginoon. Pagdating ng renewal, diyan ka na ngayon. Kasi kailangan, ang requirements ng PRC 45 CPD points ay ilang seminar yan. So kung ilan disiplin ang hawak mo, kung triple engineer ka, electronics, electrical, computer, 3 license, tatlo yung nire-renew mo. Masakit sa bulsa yan. Mag-a-attend ka sa kabila, mag-a-attend ka sa kabila. Pag-renew mo sa 3 bayaran yan. So hindi po mawawala. Kaya lang yan, recognize ka as professional sa field mo. So dito rin sa atin, sa spiritual na buhay, kailangan mayroon ka rin inaaniban. Membership sa church. So, halimbawa, doon sabi ko nga sa secular, doon may training kayo, may education kayo about doon sa mga latest development ng technology, nare-refresh kayo doon. So dito naman sa church, mayroon kayo mag-attend discipleship, mayroon kayong Bible study, mayroon kayong every Sunday. Ito, every Sunday nandito tayo. Ngayon, iba naman yung pasya lang. So you're not registered pa ng pasya kasi nag-umpisa ka pa lang. Katulad nun, gusto ko kumuha ng license. Sabi sa akin ng sumama ka muna, obserbahan mo. So pag-observe ako, manggagaling sa kanila kasi ang approval na pwede kang kumuha, lalo na pag matagal ka ng graduate. So, may certification ang pinakahead doon na okay yan, pwede yan mag-take ng board exam. So, ganun din dito. Siyempre, pag nandito, okay na yan si brother. Nakikita rin ng mga leader, ng pastor. Ganun din sa, yan. Pwede kang member, tapos di ka nag-attend. Pag renewal mo, dyan kayo nangyari ka. So, dito naman sa atin, alam din na, dito ka lagi. Member ka nga, part ka ng body. At yan ngayon, ang ating pag-aaralan dahil napaka-ganda ng in-illustrate ni Paul dyan, ni Apostle Paul, kung paano tayo maging part ng body. So, buksan natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 12. Verse 4 hanggang 27. Mahaba-haba ito. Yung mga nag-aaral ng discipleship, mag-umpisa na kayo. Yung inyong idea. So, 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 27. Verse 4. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yun. Verse 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe, ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu
ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin yun ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang mga wika. At sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamalagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Medyo dito ang tirada ni Paul. Sabi niya ito, kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, marites ito. Tama ba? Paano ito makakapaang amoy? So nakita natin, subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So it is controlled by God. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Imagine nyo sa sarili nyo. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Pwede ba yun? Lumpok ka na yan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinahahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus na tunay sa oras na ito, ikaw ay kikilos sa aming kalagitnaan. Nakita namin itong mga sulat ni Pablo na ipinararating sa amin sa kasalukuyan upang maunawaan, maintindihan namin kung ano ang aming kalagayan sa iglesia at kung ano ang parte at gawain namin sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin.
Kaya salamat sa umagang ito, hayaan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siya magbigay ng karunungang kaunawaan sa buhay ng bawat isa upang lalo pa namin ito maintindihan at lalo pa namin ito maisakatuparan sa aming mga buhay. Salamat Ama, binabalik namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. So kung mapapansin nyo, sabi ko kanina, ang ating team, why is church membership important? So kung mapapansin nyo, anong statement of faith number ito? Tatandaan nyo ba? Nasa number 11, di ba nakasulat dun sa gilid? Number 11. Na kailangan tayo bilang mga Kristiyano, believer ni Kristo, mananampalataya ni Kristo, dapat mayroong katalagang church, local church na inaaniban. Pinaalala ko lang. So dito mapapansin natin na sabi ko nga kanina, bakit mahalaga? So na-example ko kanina, doon sa mga, kung may organization sa secular na bagay, sa spiritual naman, mayroon din. Na siyempre, maki-expect tayo na, halimbawa, naalala ko ito nung ako'y nasa Abu Dhabi. Nung tinamaan ako ng COVID na almost 5 months ako sa hospital. Alam nyo, ang kagandahan nun, hindi man lahat nakakapunta, nakakadalaw sa akin. Pero, yung mga hinipo ng Panginoon, laging nandoon kahit hindi mo pagsabihan. Yung church, yung member of the church. Kaya napakahalaga. Kaya, laging natanim sa isip ko, saan man ako pumunta, kung wala akong ma-church na, wala akong church na atinan, eh doon na ako na lang ang naghihiling ako sa Panginoon, Lord, magdi-disciple ako para kami dito ngayon at pupuri sa iyo, mag-aaral ng iyong mga salita. Kasi ang Diyos, pag nakita natin ang puso natin na sa Kanya ay laging naroroon. Sabi nga ng Scripture, set your mind on things above, not on things of this world. Dahil pag ang diwa, puso, isip natin, hindi naman yung ipinako mo na, itinali mo na. Sa pagkagising mo lang sa umaga, dapat nandoon, inuuna mo siya sa lahat na bagay para tagumpay ang buong maghapon mo na ginagawa. Pagtulog mo rin sa gabi, dapat ganoon din para magising ka sa umaga ng masaya. Kasi, di ba, may nabalitaan naman ako may sino ba yung nagpasa ng clips na yun na tungkol sa health? 25 years old lang ata, na-atake. So, hindi natin alam ang bukas. So, anong gagawin natin? Kung kailangan ma-prepare ang ating sarili na ano man ang mangyayari, at least ang buhay mo nasa Panginoon dati. So, why is church membership important? Yan ang ating ano. Bakit napakahalaga o bakit napaka-importante bilang maging miyembro ng isang simbahan, ng iglesia? Ang unang point ko dito, because through the church, sa pamamagitan ng church na ito, God makes known to us His works. So kung kayo ay pumasok sa isang iglesia at nananatili ka, namamalaki ka na dyan, mas malalaman mo pa kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa iyo. Kung ano yung mga ginagawa sa iyo noon na hindi mo na unawaan, na intindihan, maiintindihan mo na. At kung ano pa ang gagawin niya para sa iyo. So, sabi dito, dahil sa pamamagitan ng simbahan, Tagalogin ko, ipinaalam niya sa atin ang kanyang mga gawa. Dati nung hindi pa ako mananampalataya, ang aking nasa isip, pag ako'y nagtagumpay, kung hindi sa abilidad ko, kung hindi sa gawa ko, hindi ako magkakaganito. Di ba? Puro yabang ang dating na natin. Pag medyo pinitik tayo ng Diyos, iiyak-iyak. Tapos pag hindi tinugon ng Diyos, magre-reklamo, bakit ako pinabayaan? Ay ikaw kaya,
Di ba nagpabaya ka rin sa Kanya? Hindi mo rin siya sinusulpot. Hindi ka lang sumisipot sa Kanya. Hindi ka nananalangin. Eh, ganun talaga ang mangyayari. So, makita natin sa verse 6, there are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. So, marami varieties, maraming ministries, marami tayong ginagawa dito sa loob ng church, pero huwag kayong magpaligsahan. Bakit? Iisang Diyos lang naman ang may hawak niyan. Hindi pwede magmalaki yung isa, hindi pwede magmalaki itong isa. Dapat nagre-respetuhan. Sa bawat isa, dapat nagre-respetuhan. Yung mga binasa ko kanina, mula sa 4 hanggang 27 pa yun, napakahaba. Kung iisa-isahin natin at unawain natin yun, pag nasa loob ka na, sabi nga yun, yung hindi mahalaga, binibigyan ng importansya. So, expect mo sa body mo. Ano bang body mo? Siyempre, itong kamay, kailangan mo para makakamot ka dito. Yung paa mo, kailangan mo para makarating ka doon. Hindi mo pwede siya, oy, alis ka dyan, hindi kita kailangan. Minsan sa atin, mindset natin, nakita mo lang yung tao na hindi ka kailangan dito. Alis ka dyan. Di ba ganun tayo? Pero tinuturuan tayo dito, as part of the body ng church, parang isipin natin, isa kang cell ng iyong katawan. So tayo ang bawat individual, di ba? Kaya lumalakas ang katawan, buo yan dahil sa pamagitan ng cells. So bawat isang tao, imagine mo na sa buong church, kaya nabubuhay ang church. Dahil ikaw na isang tao, nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. At saan mo makikita? Nagkakaroon kayo, nag-grouping kayo. Kumbaga, pag pare-pareho ang mindsetting nyo, na-unite yung mga tao. May dumaan man dyan, ang kaisipan niya ay nagpupuri sa Panginoon, sa susunod, babalik yun. Magkakaroon, nagkakaisa, kasi nga pareho ang layunin. So, because through the church, God makes known to us His work. Nakikilala natin ang mga gawa ng Panginoon dito sa Iglesia. At marami pa tayong matututunan. So, sabi ko nga dyan sa verse 6, dito sa una nating nakita, ay verse 6 sa Tagalog, iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yon. So, iisa lang. Kaya huwag tayong magpataasan sa isa't isa. Dahil actually, ang Diyos niya, ang Diyos mo, iisa lang yan. Pag naging mataas ka sa isa, ibig sabihin, hindi gawain ng Diyos yang gawain mo yan. Naintindihan mo? Ikaw ang may gawa yan, hindi yung Diyos. At hindi mo nauunawa, naintindihan ang salita ng Diyos kasi ganyan ka. Pero pag natututunan mo, sabi nga, there is power in the Word of God. Magkakaroon ng power yan, lagi kong sinasabi, kung sinusunod natin. Pero kahit alam natin ang salita ng Diyos, hindi tayo sumusunod, there is no power dun sa Word. Magkaka-power lang yan kasi nakita mo, nangyari sa sarili mo. Nung sumunod ka, nabago ka. Nung nabago ka, makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Nabago ako. So ano ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay? Point A. Every Christian is called by God for a task. Kaya tayo tinawag, may layunin, may gagawin ka. And God give us the ability to do it. Makita mo, mapapansin mo na lang, hindi mo naman, sino ba nang bibigay sa atin ng desire? Ang Panginoon. Pag binigyan tayo ng desire, gusto natin, ay, mag-participate din ako sa ministry na ganyan. Yung tinatawag na nagkukusang loob. Kasi dito sa atin, voluntary submission to God. Kaya ang iba, hindi na bago, wala kang voluntary submission to God. Pero pag may voluntary submission ka, makikita mo yung sarili mo, di mo na mamalayan, natutuklasan ng iba, nababago ka na. Kaya minsan, pag may narinig tayo, ang tagal na yan, pero hindi naman nagbabago. Nakakalungkot yun. Bakit ka mo? Mukhang walang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero sino ang kumokontrol doon na ayaw mangyari sa iyo yung salita ng Diyos? Tayo rin. May choice tayo, may free will tayo. Pero kapag voluntary mong sinuko yan sa Panginoon, makikita mo, di mo na mamalayan, okay, marunong ako mag-gitar maya-maya, andoon ka na. Ako noon, nung bago akong nagating sa church, nakikita ko yan,
Sabi ko, ako may alam din na ganyan. Sa susunod, akasain ko yung sarili ko dahil sa susunod, kailangan ko rin participate dun sa gawain. So, makikita natin sa verse 18 to 20, ang bawat Kristiyano ay tinawag ng Diyos para sa isang gampanin at ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan ng maisagawa ang tungkulin na katalaga sa atin sa loob ng iglesia. Ito yung mga nasa loob na ng iglesia. Makikita mo, ay mayroong pinipili sa iyo ang Panginoon na paglalagyan. Siya nakakaalam ng lahat. Ay ikaw pala ang mata ng congregation. Ikaw ba ang tinong? Kasi part of the body, we are one body sa congregation. So ikaw pala yung mata. O ikaw pala yung bibig. Pero yung bibig mo naman, huwag mong huwag mong ipagamit sa kaaway. Ipagamit mo sa Panginoon. Ang mata mo naman, huwag mong titingnan na one-sided ka. Dapat, tingnan mo yung kahinaan, ang sabi ng Panginoon, at anong i-build up mo dun sa tao. Okay, basahin natin ng verse 18 to 20. Sabi nito, ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Ayan na, maraming bahagi. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Ano pa? Sa 20. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ay siya pang ngang kailangan. So nakita po natin na dito sa hanggang 21 na nga. Mapapansin po natin na ibig sabihin, kung ikaw yun, huwag kang magmamalaki. Kung ikaw ay, anong binanggit doon? Kung ikay mata, huwag mo naman sabihin sa kamay, hindi kita kailangan. Ay, hindi ko na yan kailangan si brother. Kaya nga binuo tayo na iglesia para lahat dyan ay may parte, lahat dyan magagamit. Halimbawa, ikaw ay tahimik lamang, pero pinagpipray mo yung yung church. Ginamit ka ng Panginoon to. Ang parte mo ba ng iyong katawan, wala ba niyang nakatago na hindi mo nakikita? Nagpatuto pa ng Sister Vivian kanina. Yung inner part ng body mo. Ano lang ang nakikita sa atin? Ito lang. Yung itsura mo. Pero sa ilalim niya, mas maraming mechanism niya na napakahalaga na dapat ingatan. At ang ulo nandito para alam niya yung alam niya yung gagawin niya. Tingnan mo ang synchronization ng tao, pag-isip niya, kaya sabi diyan, mapasok ka lang, nagbigay ng signal doon, mararamdaman mo ibang pakiramdam mo, lahat apektado. Pag tumaas lang ang dugo mo, apektado lahat. Pag nag-isip ka, apektado ng lahat. Kaya dito, ilapit natin sa Panginoon yan. Kasi ang Panginoon lang talaga may control. Wala tayong magagawa dyan. Though binigyan tayo ng decision making plus yung choice natin, ang gawin natin dyan, iayon natin yung mga decision natin at choice natin sa mga salita niya. Kung bawal, huwag mo gawin. Kung yan ay kakabuti, yun ang gawin mo. Instruction ng Scripture. So every Christian is called by God for a task, and God give us the ability to do it. Mayroon yan, kasi nasa sa iyong Panginoon. Ikaw lang ang ayaw niyan. Sa totoo lang, nadaanan ko yan Parang may nag-uudyok na sa iyo na gumawa ng ganung bagay na ikakabuti at ikalaluwalhati ng Panginoon. Pero minsan, huwag na lang. Huwag na lang, ayoko. Saka na lang. Sino kumukontrol nun? Naglalaban ng espiritu ng liwanag at espiritu ng katiliman. Diba? So, point B ko, God enables us to respect every member of the church. Verse 21 to 24.
kailangan irespeto rin natin ang bawat isa dyan, kahit sino man siya. Igalang, respetuhin natin. Verse 21, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya kailangan. O mahihina, yung internal organs mo, mahihina yun. Hindi nakakapagbuhat ng isang sakon bigas. Pero kailangan niya. Diba? Ano pa, yung kidney nyo, kailangan niya. Kaya huwag nyong magpasiminto doon, lagyan ng bato. Kaya minsan, na-operahan na tayo, nalalagyan ng bato. Kasi sino may gawa nun? Alam mo nang bawal eh. Ang hilig mo doon sa chicheria. Hindi ka pa umiinom. Sabi nga eh, huwag yan kasi ano yan eh, nakakapaglagay ng bato. Ay ikaw, lagay ng semento, lagay ng buhangin. Buhangin yung chicheria. Inuman ng soft drinks. Yari ka na talaga dyan. Ano pa? Parang galit na galit ka sa buhay mo. Parang ayaw mo nang tumagal sa mundo. Sinisira mo eh. Ako nung lasing ko noon, inom lang ng inom. Wala akong pakialam. Hanggang sa sumusuka na ako, pula nang sinusuka ko eh. Yung ano eh, yung tanduay. Ay ako, mahilig ako sumama dun sa mga tabi-tabi ba. Makikibarkada ako eh. Guardia ako dati ng Makati. Siyempre, kailangan kabayos mo yung mga loko-loko doon sa Santos para hindi gagalaw eh. Pagdating ng off-duty ko, kakatok na yung sakit. Halika na, meron tayo dito. Asan na yung nakatago mong lambanog? Kasi lagi ako may lambanog, isang galon doon sa ilalim ng upuan ko sa guardhouse eh. Mamili ka, anong gusto mo? Ang babad pasas? Ang balat ng mansanas? Ano ba? Kasi mabango yun eh. Para mawala yung amoy kasi nakakaano yung amoy niyan. Parang natapang pa sa gin eh. So yun eh, inumin ko yun. Tapos mapapansin mo yan, ay hindi lang lambanog, gin, may tinatawag pa kaming beer gin. Pinaghalo yung beer at saka gin. Ay, okay yung na okay. Pagdating ng umaga, parang binabarinahan ng sintuto. Pero praise God, nung nasumpungan ko ang Panginoon, doon ako nahuli sa Oman eh, dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas ay sumasakit ang ulo ni Pastora sa akin. Siya papasok, ako parating. Umakaya na. Na-pregnant ba yung mga ganan? Paglabas sa opisina, nakikita ko doon sa Hardin nung araw sa Cubao, nakaupo ako nag-inom. Nakita ko si Pastora, parating eh. Tago ako ng konti sa baka masilip ako eh. Kasi di pa ako uuwi, alas 5 ng hapon eh. Uuwi ako ng madaling araw. Pinakamaaga ko mga alas 2, alas 3 lang na. Pagdating doon, hilamos, balik sa trabaho. Kaya makita mo, mata ko lalalim na yan. Papayat ka na, akala mo adik. So mapapansin natin na walang kabuluhan yan. Pero sabi ko nga, iniingatan dapat na sarili natin yung mga parte ng katawan. Kasi ikaw din eh. Pag iningatan mo, ay bakit nung nakaramdam ka na, pagpunta sa doktor, anong sabi ng doktor? Huwag kang kakain ito, huwag kang kakain ito. Eh, ba't ginagawa mo na ngayon? Huwag ka nang uminom na ganito, ha? Pag sumuway ka, ayaw mo na sa mundo. I see the Lord. Yun na yun. I see the Lord. Kasi, pag sinubrahan mo ng sinubrahan yan, wala kang pakialam sa parts ng katawan mo eh. Sabi ko nga, ano mo yun? Anong nabanggit ko kanina? Kailangan mo yan, ingatan mo yan. Ingatan mo ang buhay mo. Pero kung ayaw mo mag-ingat sa buhay mo, ay gawin mo na yun. Ayaw mo tumigil, sige lang. Sa'yo naman yan, hindi naman akin. Para yung tatay ko noon, sigarilyo ng sigarilyo. Nung bandang ulit, nagreklamo eh. Ay nung una, sinasabihan na siya, huwag yung sigarilyo. Pag pumilipit ng tabako, yung tabako na nilalagay sa kawayan, inisiksik nila, tapos pipilipitin pa ng berting dahon.
May pabaliktad pa yan eh. May mga matatanda sa probinsya. Pero mong pollution ang papasok dun sa baga mo, sarado na yan. Kaya ngayon, nagmamas ka nga, konting alikabok lang eh. Ay sila hindi. Lagyan mo man ng filter ang sigarilyo, tingnan nyo pagkatapos ang itin. Pag tinignan mo ang baga ng tao na walang dumaan na sigarilyo, pula ang kulay niyan. Pag pala sigarilyo ka, ang kulay niyan gray. Tingnan nyo, kahit ng mga example ng sa doktor. So ngayon, kung nalagyan man ng kulay yan, at least maganda na. Pero alam mo na ngayon, medyo kung gusto mo pang bumaba sa mundong ibabaw, iwasan mo. Kung gusto mo lang. Pero kung hindi mo maiwasan, nasa sayo pa rin yan. Pero ang solusyon yan, ipag-pray mo sa Panginoon, kayang tanggalin ng Panginoon yan. Yung ala ko dati, sa uman ako nahuli, nung bandang nagtataka ako, isang beer hindi ko na parang duduwal ako. Pero nung nandito ako sa Pilipinas, nung hindi pa ako na lumapit sa Panginoon, sinisikreto ko yan si Pastora, si Jimo, maliit pa yan eh. Bili mo, beer. 4. Yun ang pampatulog ko. Yun ang aking candy. Pero, sabi ko, hindi ko pwede. So, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang irespeto ang bawat miyembro ng iglesia. Respetuhin mo ang parts ng katawan mo. Ganun din ang, kasi body of Christ, which is local church, we are part of the body. Kailangan, irespeto mo yung bawat isa. Kasi kasama yun sa function ng overall, ng body. Katulad ng inner parts of your body, pag gumagalaw yan, konektado yan lahat sa ating mga... Kaya tingnan mo, pag na-heart attack ang isang tao, naputol yung ugat, hindi na makagalaw ito. Tingnan mo, pero ang problema nun nandito. Pero ito, apektado na. Pwede mo bang sabihin, oy kamay, hindi na kita kailangan. Ang hirap ka mo ah. Nung lumabas ako sa hospital, nung after 5 months, di ako makatayo. Payat na payat ako. Pagtayo ko ng ganyan, alam ang unang therapy, ang nurse, sit to stand. 1. Sa abot lang sa 10, hirap na ako tumayo at umupo eh. Sabi ko, makakatayo pa rin kaya ako. Kasi ang epekto ng COVID, gagawin kang gulay. Babaliwalain ka. Hanggang sa paralyzed ka na. Hanggang saan pa ako, naka-foot drop. Paano ka lalakad? Gano'n na. Ginagano ko yung lakad ko nung una. Buti kayo, bumalik-balik na. So, disiplina rin sa sarili. So, sabi dito, sa point C, God enables us to keep the unity in the church. Dapat ipipreserve natin, ang layunin natin, ang isip natin, pagkaisahin natin lagi. Kung ikay nakakipagkaisa sa grupo, kung lahat ang bawat isa, ganun ang iniisip, ganun ang layunin, ando dun ang sulit na pagkakaisa ng iglesia. Katulad ng katawan mo, kasi sinampol ni Paul dito, body, yung physical eh. So, wala namang katawan na hiwa-hiwalay, di ba? Baka doon nyo lang nakita sa movie na nawawalay sila tapos mag-resume na naman, magre-restore na naman. Tapos pag sinuntok, nawawala, naghihiwalay, tapos babalik naman. Istorya ng ng malilikot ang isip. Pero tayo, physically, hawakan mo, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalay. Buti nga si Sister Vivian hindi nagpahiwalay kasi hiwalayin na sana yan. Tapos operahin. So nakita natin na you are responsible for the unity. Responsable ka sa pagkakaisa. Huwag mong gagawin na ikaw ang pagmumulaan ng paghiwa-hiwalay. Kasi ang layunin ng Panginoon, pagkaisahin. At ikaw naman, nagiging instrumento para maghiwa-hiwalay. Alam nyo na yan, di ko na sasabihin kung ano yung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang tao. Walang respetuhan. Yung sabi ko kanina. So tingnan mo 25 to 27 ng teksto natin. Mapapansin mo dyan, 25 to 27, upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi, ay magmalasakit ang bawat bahagi
sa isa't isa. May malasakit ka. Para hindi ngayon magkahiwa-hiwalay. Kung ang mentalidad ng tao, ang bawat isa, ay gano'n, walang hiwalayan yan. Ano, hiwalayan tikulor sa puti? O ano ba? Kasi yung mag-asawa, doon nga, ang pinaka-best example ko lagi dito, yung mag-asawa. Sa inyong dalawa pa lang, hindi kayo nagkasundo, wala yung respetuhan sa isa't isa, pataasan, ay, hindi talaga kayo magkakasundo. Kaya nga, di ba yung mga sabi niya, pag nararamdaman ni Miss na masakit, kapalan nyo ng 1,000. Yun yung nakita ko sa Facebook eh. Kaya tuwang-tuwa si Mrs. Gumaling agad. Pero pag ito namang isa ay gustong lagi may pera, dito ka masakit sa kabila. Para may makakuha ng totoo ba yun? Pero ang nakita ko dyan, sa anumang hirap at ginhawa, dahil kayo nagsama nung unang umpisa, di ba halos hindi kayo magkahiwalay. Pag sumakay kayo sa jeep, pag makaakbay, walang hangin na tusok doon sa tigil eh. Ayaw mong bitawan eh. Pag may makatingin lang sa kasama mo, galit na galit ka, gusto mong suntukin. Pero nung matagal na, nung una, nalagay kay Pastora eh. Nung una, pagdating ko, hinahanda niya yung, ano ko, pagkakaling sa trabaho. Dumating ako alas 8. Yan, nakahanda. Pero nung tumagal na, nang dumarating ako alas 2, hindi na handa eh. Dati, sabi nga ng kwento ng iba, sa una, pinaghahanda ni Mrs. si Mr. At nagkakasundo habang kumakain, sinasabayan, tinimplahan ng kape, lahat yan. Ang aso kahol ng kahol. Mayroon ka pang tsinelas at saka, ano, yung tuwalya. Nung katagalan na, yung aso na nagdadala ng tsinelas. Si Mrs. naman ang kahol ng kahol. Diba yan? So, di ba ganon? Ganon tayo. Pero kung tutusin, pero mo ninanakaw ang oras mo, ang isip mo, ng away, problema. Samantala, napakaganda ng masaya kayo. Kahit simple lang na buhay, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Yun yung tinuturo ni Paul dito sa body of Christ o sa church, sa body ng ating Panginoon, sa iglesia. Na dapat, sabi nga doon, binigyan tayo ng Diyos na kakayanang mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. God enables us to keep the unity in the church. So dapat ganun. Panatilihin nyo yung kapayapaan sa mag-asawa. Yung away-away nyo, kalimutan nyo na yan. Ang isipin nyo, kasi kayo rin ang magsusolve ng solusyon na yan. Sayo nyo sa gusto. Kung parang Texas at ano kayo, ngayon, manok na nagsasabong, gawin nyo na, anong tawag niya? Kailangan maging ano kayo, kumbaga alisin na yan, yung pagkakaisa. Kasi kayo rin, isipin nyo, ganito na lang. Away kayo ng away, tapos mamaya, magkasundo na naman kayo. Pinagluloko na nyo na ng sarili nyo, di ba? Kung kayo nagkakaayos, nagkakasundo, nag-uusap, wala sanang problema. Walang puwang yung gawa ng Diablo. Kaya nakakapasok yung gawa ng Diablo kasi nakikita ng Diablo, tama-tama, ayos to, pwedeng biktimahin ito ngayon eh. Kristiyano pa naman to eh. Teka. Pero pag hindi nakasilip ng puwang, lilipat yan. Iisa-isahin. Ay dito, isa-isahin ang dibain. Walang makuha. Lilipat yung kung saan-saan. Huwag na dito. Masakit sa, sa isip. Lagi mong isip. Kaya minsan, mararamdaman, may sakit. Wala naman sakit. Kasi katapos lang pala mag-away. Ano ba yan? So, pangalawa, why is church membership important? Point 2, because through the church, Jesus makes known to us His desire for us to serve Him.
Dahil sa pamamagitan ng simbahan, ipinaalam ni Jesus sa atin ang kanyang pagnanais na paglingkuran natin siya. Alam mo kanina, nung hindi ko nabanggit. Dito sa passage na ito, ang unang nag-strike sa akin kung bakit ganyan ang pattern ng aking message. Yung verse 4 hanggang verse 6. Ang verse 4 hanggang verse 6 kanina, mapapansin nyo na nandoon ang Triune God, Trinity. At kasama rin yan doon sa ating statement of faith na kung tama ako, nasa number 2. Yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya kung mapapansin nyo, sa unang point ko, God makes known to us His work. Sa pangalawa, Jesus makes known to us His work, His desire. Pangatlo, Holy Spirit. So nakita niyo yung Father ng God. So dito makikita natin, dahil sa pamamagitan ng simbahan, ipinalam ni Jesus sa atin ang kanyang pagnanais na mapaglingkuran natin siya. Verse 5, babalik ako sa verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Kung sa English, makikita mo, and there are varieties of ministries and the same Lord, which is addressed Jesus Christ. Kanina, God the Father. God the Son ngayon. So noon makikita natin, paano natin mapaglilingkuran si Jesus? Ito naman. Kasi kanina, pagpasok mo, maraming pinahiwagi ang Ama sa iyo kung ano ka sa loob ng Iglesia. Ngayon naman dito, dahil sa salvation na pinagkaloob ni Christ sa atin, na makasalanan ka, pinatawad ka sa mga kasalanan mo, mula nung ikay nagkaisip, hanggang sa tinanggap mo siya as personal Lord and Savior, ngayon, ipinapahiwatig naman ng ating Panginoong Jesus kung ano naman ang karapatang gagawin natin na maibalik para sa Kanya sa kabutihang pinagkaloob niya sa atin. Una, sabi ko nga, paano natin mapaglilingkuran sa Jesus na ating tagapagligtas? Point A, serving Him with unique ability that He gave us while we are in the body. So kung dito sa physical natin, mapapansin nyo, nung tayo pinanganak, may i-design na niyan kung saan ang pwesto ng puso, saan ang pwesto ng atay mo, lahat. Hindi pwedeng pagbalik-balik na rin. Hindi naman siguro maganda, labas na ang puso mo, no? At nasa prone para masira yan. Hindi naman pwede ang kamay mo nandito sa ulo nakalagay. So di ba may arrangement siyang ginawa? Hindi naman pwede ang paa mo nasa taas. Pag naglakad ka, baliktad. Di ba hindi? Pag nakita natin yung pinanganak na may deformity, nakikita, di ba? Minsan pinagtatawanan pa. Pero ang normal ng Panginoon Jesus, dapat gusto niya maayos ka. Ayaw lang natin maging maayos, pero ang gusto ng Diyos para sa atin, maayos talaga. So, ngayon, dahil niligtas tayo, inayos niya ang buhay natin, ibalik naman natin ang pagserbisyo sa Kanya. Anong serbisyo dapat? Ano ba ang nilagay sa iyo na ability? Every person ay magkakaiba, kaya nga, unique ability. Kakaiba. Ako may kakaiba, kayo may kakaiba. Paano mo ngayon ibalik sa Panginoon yan? Para naman maluwalhati ang Diyos sa buhay mo na lalo pang magpapatuloy yung pagpapala niya sa iyo. The more na nagpapagamit ka, sabi ko nga dati sa abroad yan, ang aking employer ay ang Panginoon. Kaya minsan, no, nasa Mascot Municipality ako, minsan, winawarangan ko ng mga Indian, tanggal ka na. Hindi matutuloy yung project na hahawakan mo. Sabi ko naman sa kanila, ako naniniwala, kaya ako nandito. Dahil ang Panginoon may layunin. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nyo. Hanggang okay, may agreement ako ng municipality, pero alam ko, ang Lord ang pinaka-overall na may control ng lahat.
Kasi, halimbawa nag-apply ka, kahit anong galing ng CV mo, ng by data, makita nila kung hindi hinipo ng Diyos yung tao na magre-recruit, pwede kang hindi takapin. Pero kung alam mo, kung nakarely ka sa Panginoon, bago ka pa lang papasok sa ganyan, ay pinag-pray mo. At sa dami na nag-apply, sa iyo pa rin binigay. Mapapatunayan mo na hindi ka naman supposed to be sa standard qualified. Pero bakit ikay kinuha? So, iba yung may inaasahan kang Panginoon kaysa walang inaasahan na Panginoon. So, mapapansin po natin dito na kailangan, kaya ako nangako ko sa Panginoon na oras ka ako na binigay mo sa akin yan lahat. Kahit walang magsabi sa akin, magpapatuloy ko sa akin. At pinatunayan ko yun. Dahil nakita ko naman talaga na gumawa ko kasi kung sa akin kakayanan, hindi ko kaya yun. Saan ka makita? Hindi nga ako engineer graduate nun eh. Hindi nga ako, vocational pa. Sumapply pa, di pa nakagraduate. 1.5 year lang. Pero pagkakatiwalaan ka ba ng malaking responsibilidad? Pero dahil sa may Panginoon ka, kung ano yung kakayanan mo, basta gamitin mo lang ang tama at huwag yung pagmamalaki. At sabi dito, basahin natin sa verse 12. Sabi dito sa 12 at 13, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Marami kang different parts of your body, pero one body pa rin ang tawag yan. Kasi naka-attach sa isa't isa, connected. Tayo, hiwa-hiwalay nga tayo. May kanya-kanya tayong personal na buhay natin, pero pinagkakaisa tayo tuwing service, tuwing Bible study, sa mga lahat na ginagawa natin, nagkakaisa tayo, pero hindi para papurihan si pastor, kundi para papurihan ang Panginoon. Pare-pareho tayo. Salvation is individual. Gumawa tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Kung gusto natin, maging maayos ang buhay natin. Nung parating ang COVID noon, hindi ko alam na mangyayari ang COVID. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko sa Abu Dhabi, kayo, sabi ko, hanggat may panahon na pwede pa tayong magsamba, mag-worship, gawin natin yan. Kasi baka dumating ang panahon na hindi na tayo makapagsamba. After 1 month, biglang nagka-COVID. Di sarado lahat. Kaya nag-online ako noon eh. So, dito, habang may panahon, ano ba yung inuudyok sa iyo ng Panginoong Jesus para gawin mo para sa Kanya? Yun ang gawin mo. Dahil, natutuwa ang Diyos. Dahil gumagawa ka para sa Kanya. Huwag mong isipin na, dyan lang para lang ang church niyan. Hindi. Ikaw pa rin ang babalikan ng Panginoon ng pagpapala. Hindi naman ako eh. Kaya lang, pag pinagpala ka, pagpalain mo rin ang church. Ganun lang yun. Sabi ko nga, sa membership ng organization, mahigpit ang may range sila na babayaran mo. Laki. Dito sa church, sabi nga natin, kung ano ang bukal sa kalooban nyo, yun lamang. Pero sa ibang mga church, hindi pwede. May kumakalat sa FB ngayon. Nag-issue pa ng 100,000. Sabi nga ng ibang comment, bakit parang iiba na ngayon ang mga church? Pero sabi ko nga, ang first na layunin natin is to educate. Matutunan ng bawat isa. Dahil pag yan ay natutunan at naranasan naman nila, nagpupusay ang mga yan. So, hindi dapat na may price ka. Ano yan? Parang nakalagay na mga alahas sa istante, na may mga presyo yung bawat isa. So, hindi tayo ganun. So, pangalawa, point B, serving Him without doubt and pride. Yan ang pinakamaganda. Maglingkod tayo sa Panginoon Jesus na walang pagmamalaki at walang pagdududa. Kasi yan ang kadalasan sa atin eh. Nagdududa tayo at nagmamalaki pa. Ganun ang kasunod. Pag nagduda ka, magmamalaki ka.
Understand that we belong to each other in the body. Intindihin mo na yung kapatid ng body na napapalok ka. Kaya ang bawat isa, respetuhin mo yan. Huwag kang magmalaki, kumbaba, ano pa. Huwag kang magduda para maging maayos yung samahan sa isang iglesia. Huwag mong pagdudahan, hindi naman talaga siya ang may sabi nun eh. Pero pinagdudahan mo na. Pag pinaliwanagan ka, nagmamalaki ka, pride na yun. Ay, hindi pwede yan sa akin. Dapat hindi mangyari. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na respetuhin mo kasi ang Panginoon naman, ang Panginoong Jesus naman, ang didisiplina sa tao na yun kung talagang siya naman na may pagkakamali. Nagkakaroon ng konsekwensya na tinatawag. So napapansin natin dito na si Jesus Christ, ang layunin ni Christ sa buhay natin ay para tayong manatiling makasunod sa kalooban ng Ama. Ang Ama ang nag-draw sa atin papunta sa paanan ni Kristo. Nasa pukop dyan yan. Kaya kung hindi rin yung Ama, hindi rin tayo makakaparito para sa Panginoong Hesukristo. At ang bawat isa sa atin naman ginagamit. Kaya minsan nag-invite. Pero hindi dahil sa kung hindi ako, di ba may mga ganyan na, hindi yan nadala dito sa church. Magpasalamat ka kapatid dahil ginamit ka ng Panginoon. Pero huwag kang magmalaki kasi ikukurin ka ng Panginoon niya man na muli. So lahat tayo ay importante sa harapan ng Diyos at hindi tayo dapat magmalaki. So third point natin, why is church membership important? Pangatlo natin is because through the church, the Holy Spirit makes known to us the purpose of our spiritual gift. So sa iglesia, doon mo matutuklasan dito sa loob kung ano yung gift na binigay sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Balikan ko ang verse 4, anong sabi doon? Iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iisang banal na Espiritu, pero iba't iba ang mga kaloob na binigay sa bawat isa sa inyo. Mayroong gitarista, mayroong nagdadrum, mayroong umaawit, ano pa? Mayroong nag-iimbita, mayroong nagpapahayag ng salita. Ibig sabihin, ano yan? Pinagkakaisa ng Panginoon niya. Kaya tayo na ginagamit ng Panginoon na pinagkalooban ng Holy Spirit, dapat huwag din tayo magmamalaki. Kaya, pag hindi mo pa kilala ang Diyos sa buhay mo, sasabihin mo, buti na lang kung hindi gumanda yung mga gawain na ganyan. Hindi mo pwedeng pagsabihan, hindi mo pwedeng sabihin yan. Pasalamatan mo ang Diyos kasi anytime pwedeng tanggalin ng Diyos yan sa'yo. Magaling ang boses mo. Saan mo ba dapat ipagamit? Gamit mo sa Panginoon. Pero minsan, lalo na kami noon, nung nandun ako sa Abu Dhabi, sa Oman, nung nasa Oman pa ko, year mga 87, 88, 89. Tagal na, no? Pero buhay pa naman ako ngayon. 87 pa yun. Lakas ko pa uminom doon. Ang una kong ginawa ay imbes na driver's license ng alak. Kaya marami akong kaibigan doon. Sabi nga doon, pag mayroon kang license ng alak, gold yan. Marami kang kaibigan, bira lang ang nakakakuha. Kaya, bago magkatapusan, pero ang kagandahan sa Middle East na yan, pag may license ka, at least 10% of your income lang ang kaya mong bilihin. Di katulad dito sa atin, gusto kumita ng sari-sari store, kahit na ilan ang bilihin mo, pwede. Doon, kung ano ang sweldo mo, kung gaano kalaki, 10% lang ng sweldo mo, yan lamang ang kaya mong bilihin. May parang passport yan. Nakasulat doon. Pipirmahan.
Pero purihin ang Panginoon. Yan ay sabi ko nga, magandang ginawa ng Panginoon sa akin kasi inalis ako sa mga bagay. So, why is church membership important? Because through Christ, the Holy Spirit makes known to us the purpose of His spiritual. Kaya sabi ko nga, pag ikaw may talento ka, yung natural gift mo, magaling ka kumanta, dapat gamitin mo yan sa pagpupuri sa Panginoon. Pero siyempre, kung hindi natin alam, gagamitin mo yan, aba, malaki rin ang doon sa mag-gig. Nasa, yan. Ayaw mo na. Yung gig na yan, sabi ko nga, ilang gig kaya? 8 gig ba o 10 gig? Maraming gig sila eh. Siyempre may bayad yan. Nakakainom ka pa, lasing ka pa. Sabi ko nga, isang gabi, Bible study, kahapon, pag ginamitan mo ng pagtumugtog kapag lasing ka na, akala mong ganda ng tugtog mo. Kaya ang ginagawa ko niya, nire-record ko, kinabukasan pinaparinig ko, pakinggan nyo, di ba, pangit. Pero nung lasing ka, sabi mo, ang ganda. Anong ganda dyan? So tayo minsan, ay imbis na gamitin natin para sa Panginoon, ginagamit natin sa kaaway. So pag ginamit mo sa kaaway, sino ang masaya? Ang kaaway. Tuwan-tuwa si Satan. Tingnan mo ito. At least, Kristiyano ito, nahila ko pabalik dito sa dati niyang gawain. So, hindi ka nagkikipag-unite kasi sa body. Nawawala ka. Umiwalay ka. Ano nangyari sa ngayon? Minomotivate ka ng kaaway para bumalik sa dati. Hanggang sa tatabangan ka na, nawalan ka na ng gana sa Panginoon. Ang buhay mo ay palayo ng palayo na yun. Saka lang, pag medyo dinisiplina ka, masakit magdisiplina ng Lord, maalala mo, Lord, bakit nagkaganito ako? Ba't mo ako pinabayaan? Sino ba yan nagpabaya? Ikaw ang lumayo. Pag medyo gumaling ulit, mga isang buwan yan, masigasig pa sa Panginoon. Pag tumatagal, makita mo, nawawala na naman. Nasa gig na naman. At 10 gig nga yun. So, yan ang problema sa atin. Ngayon, imagine natin, kung ikaw ay tatay, at nakita mo yung anak mo na gano'n, pag medyo hindi napapalo, medyo matawa-tawa, mamaya, masunurin, tapos, anong mangyayari? Babalik na naman sa dati. Ano kaya ang disiplina mo sa anak mo na ganyan? Pagsutin. Di ba ito din na, nagagalit ka? So, the same ang Panginoon sa atin. Pag namamali na tayo sa linya, sa gusto ng Panginoon para sa atin. Kasi kung iisipin natin lahat, huwag natin isipin, pambihira naman sa church na yan, napakahigpit. Hindi, para sa iyo yan, kapatid. Yung tinuturo ng Panginoon, para sa iyo din yan. Nasa sa iyo naman yan kung susundin mo, sabi ko nga, o hindi. Pero pag sinunod mo, makikita mo kabutihan ng Diyos. Dahil marami nang nagpapatotoo, testimony dyan, ng Panginoon, sabi nga nyo kanina, ang hindi lang kayang gawin ng Panginoon ang pagsisinungaling. Lahat ginagawa niya. Pero gumagawa ang Panginoon, ito lang ang masasabi ko, doon sa tao na umaayon din sa Kanya. Kung mapapansin nyo, nagpapagaling si Jesus Christ, tinatanong ni Jesus Christ, nananampalataya ka ba? Tingnan nyo, kahit din sa mga ng Bible. Sabi nung tatay, tulungan mo ang aking pananampalataya, patibayin mo. Help my unbelief. Ayun paniniwala niya. Kasi may duda siya eh. Pero, respeto pa rin ng Panginoon dahil nagdi-desire yung tatay na gusto niyang manampalataya na gumaling yung anak niya. So, ganun din sa atin. Kaya mapapansin natin to. So, ano ang layunin ng ating mga spiritual gifts? Point A, to be used for the common good of the church. Yung mga spiritual gift natin na yan, gifts na yan, gamitin nyo yan para sa aayos ng pangkalahatan. Subukan nyo dito sa music team. Pasikat ka dyan sa drum mo, hindi ka nakikinig dito sa iba, common good ba ang mangyayari doon? Walang good doon na makikita kasi magulo, di ba? Hindi ka sumusunod sa tama eh.
So ano pa? Ang sabi dito, yung gifts mo yan, na lalo pang magbibigay ng pagkakaisa ng church at mai-edify ang church na, doon sa church na yun, alam mo, ang bawat isa doon talagang sila'y nagkakaisa. Sila ay makita mo doon, magagalit ang Diablo kasi walang pwedeng asarin eh. Sila ay mga masasaya. Sila ay ay mapayapa, may kapayapaan. Ganun ba talaga? Pero pag nandito sa church, nakita ko naman payapa, ewan ko lang paglabas nyo. So nakita natin dito sa verse 7, ang sabi dito, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. So, pinapakitaan tayo, madi-discern ng medyo malalim na sa Panginoon, makikita kung anong gift ang mayroon sa iyo, kapatid. Kung ano yung nilagay ng Panginoon na bagay para sa iyo, para magamit mo, pabalik sa pagpupuri sa kanila. So, makikita natin na yung verse 7 na yan, para sa ikabubuti ng lahat. So, kung ikaw ay may gift at medyo hindi nakakabuti sa iba, mukhang hindi galing sa Panginoon. Kasi yung gift mo dapat yan ay pag may kasama ka, hindi magiging contradict yan doon sa iba na may mga gift din. Nagkakasundo-sundo sila. Iba man ang gifts mo, ibig sabihin, huwag mong kaingitan yun kung hindi mo kaya siya. Kasi may binigay din sa'yo. Kung ikay ginawang kamay, huwag ka nang maingit sa paa. Mahirap dun eh. At huwag mo namang okupahin ang lahat. Kung ikaw ay mata, sabi nga dito, wala na bang kamay, wala nang katawan, di puro mata. Nakita ko lang, puro ulo, alimasag yun eh. Pero may galamay pa rin siya, di ba? So hindi pwede. Kaso hindi naman normal yun ang illustrate ni Paul dito, yung katauhan natin. So sabi nga, para sa ikabubuti ng lahat. So kung yan ay hindi nakakabuti para sa lahat, mukhang yung gift na binigay sa iyo yan sa kaaway eh. Kaya walang ginawa kung guluhin ang lahat eh. So hindi magpipreserve ng peace and unity in the body. Nakuha nyo? So anong gagawin mo dyan? Ipag-pray mo muna sa Panginoon. Mukhang iba. Ngayon, pangalawa, B, to be used in harmony with others' gift. Magagamit harmony, kung sa music, harmony. Magandang pakinggan. Makikita mo yung mga giftings nyo na nagkakaisa para sa Panginoon. Wala kang makitang gulo or komplikado. Kundi, katulad nga, pag magandang tugtog mo ng music mo, halos may mga naalala ka. Halos nakakatulog ka sa kapayapaan. Huwag lang yung habang nagpipray ka, nakakatulog ka. Huwag yun. Kung nakikinig ka, okay lang. Pero yung nagpipray ka na nakakatulog ka, kinabukasan ng amen, mukhang delikado yun. Tapos nagbabasa ka, sabi mo, naku, ay salamat sa Biblia kasi kagahapon, kagabi hindi ako makatulog. Nagbasa lang ako ng Book of Matthew chapter 1 hanggang genealogy ni Jesus Christ. So, inantok ako, hindi ko na namalayan, nandiyan na yung Bible na gano'n. Nakakapagpatulog pala yung Bible na yan. Ganon bang doon? Anong natutunan natin? Wala. Naging sleeping pills pa ngayon yung Bible. So, hindi po gano'n. Kung yung gift mo na yan ay dapat naka-align. Kung parang sa music yan, naka-align sila. Drum, lead guitar, and keyboard o rhythm. Sabi nga kanina doon sa ating for the common good. At ito naman ay para harmony with each other. So yung gift ng isa, hindi nagpupuntrahan. Hindi nagbabanggaan. Nagkakasundo ang bawat isa. Matakin nyo kung nagkakasundo ang bawat isa. Di ba kapayapaan na naroon? Tingnan mo ngayon, di nagkasundo si Linsky at saka si Bote. Tingnan mo ang epekto.
ilang 100,000 na nasipitan ng patay. At dumating si Israel. Tingnan mo ang Hamas na puro hatred. Kasi sa Quran nila, ang nakalagay, lahat na Hudyo at Kristiyano, pag nakita nyo, patayin. Kaya pinasok ng Israel, di ba? Yung mga jihadist na tinatawag. Kasi dalawang klase ang Muslim. Isang Sunni Muslim, isang, ano tawag nito, isang Shia. Yung Shia, itong mga jihadist, makita mo, para itong yung mga masyado silang desidido, seryoso, at ang sinusunod nila, literal doon sa ano. Kaya ang pagkagawa ni Muhammad na pagkasulat, galit talaga sa Hudyo yan. Bakit? Dahil mayroong siyang asawa na Hudyo ata. Nung pagbalik niya sa ano ng Palestinian area, hindi pinakinggan yung kanyang mga paliwanag. Dahil copycat lang yan sa scripture sa Bible. Dili nga yung year nila. Kaya sabi nila, ayan naman si Muhammad, si Jesus daw Muslim, ano pa, si Abraham Muslim. Pero ang pinaka gagawin mong tanong, kailan ba nag-exist ang Quran? 1600 yan eh. Ay yung ating Bible, sinulat nila yan, 32 BC. Kailan nag-exist si Christ? 80. Kailan nag-exist si Christ? 6 BC pa. Ibig sabihin, before pa. So, nauna si Jesus Christ kay Muhammad. Kaya tingnan mo, hindi magkasundo. May conflict. So, may mali. Pero yung mga Muslim, yung mga anak ng leader ng Hamas na nakakilala kay Christ, yung isa pa sa Hezbollah na nagpakita mismo si Christ sa kanya, nabuksan ang kanyang puso na yung hatred na yan. Sabi niya, dito ko na nalaman na ang totoo pala is the Bible. So mapapansin natin na pag yan ay hindi galing sa Panginoon at sisirain ang ano ng Panginoon, layunin, yan ay hindi sa Panginoon. Kaya ngayon marami na nakakilala ng mga Arabo, naging Christian na, sila ay naging talagang patuloy na sabi niya, sasabihin mo si Prophet Muhammad, pero hindi naman. Walang miracle na nagawa. Yun yung mga sabi, sila mismo sa pag-aaral nila. So dito, makita natin na ang gift na galing sa banal na Espiritu na nilagay sa atin ng Panginoon ay dapat ginagamit yan in harmony with others' gift. Point C natin, itong mga layunin ng ating mga spiritual gifts to be used through His own initiative in the church. So ito makita natin, dahil ang Holy Spirit ang naglagay sa atin ng mga kaloob na kakayanan natin. Alam mo, ang nagpapagalaw niyan, ang nagbibigay ng udyok ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya minsan, inuudyokan tayo, naku, huwag mong gagawin yan. Hindi mo gagawin. Lalo na pag masama yung layunin mo para gawin yung bagay, mapapansin mo na biglang may nangungusap sa'yo na masama pala yan, hindi ko gagawin. So ganun po, nagkakaroon ng synchronization, alignment, pero walang conflict. Kahit nagaano pa karami kung tayo ang parts ng body of Christ, kahit halimbawa, dito na lang, local church, Divine Word Christian Church, ibang church din. So local din yun. Ngayon, sa pangkalahatan, sa Universal Church, kung umaayon din ang kanilang pananampalataya sa tunay na aral ng Scriptures, makikita mo, nag-unite yan. Kahit na hindi pa kayo nagpapangita. Nasubukan ko na yan noon pa, sa airport. Nakatabi mo lang. Nakita mo ang katabi mo na, iba itong tao na ito. Hanggang sa pag tinanong mo, ay pareho pala tayo. Ganun yun. Pero pag iba ang pagkaintindi, pagkaunawa ng Scripture, magkakaroon ng problema dyan. So nakita natin sa kasalukuyan na itong ating napagbulay-bulay sa araw na ito ay walang iba na kung mapapansin po natin,
Itong illustration ni Apostle Paul, makita natin na ang triune God, ang inuna niya, doon sa 4, 5, and 6, bago niya in-explain ang mga detalye dito sa susunod na passage. Kaya makita natin dyan sa 4, iba't ibang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos. So nakita natin na pag nandun ka sa loob ng church, yung triune God, nag-work sa buhay mo. Ando doon ang Panginoon, ando doon ang Panginoong Jesus, the God the Father, God the Son, the God of the Holy Spirit. So, silang tatlo nagkakaisa, united, para kumilos sa buhay natin. Hindi tayo oneness. Ang oneness kasi iba. Tayo ay triune, Trinitarian. So, triune God ang nag-work sa ating buhay. Binabalance ng tatlo na yan. Kasi sila yung Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit. Sila ang kumikilos sa buhay mo. Sila ang kumikilos dito sa iglesyang ito. Pag wala yan, walang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Kaya itong ginagawa natin, pinag-aralan natin para ito sa Godhead na maging kapuri-puri, maging pinakadakila na siya ang inaasahan natin. Ito yung sinasamba nila Abraham, Isaac, and Jacob, na siya rin ang sinasamba natin. Actually, yung promise ng Panginoon is for Israelites lamang yan noon, pero sa turo ni Paul, the apostle to Gentiles, tayo po mga hindi. Pag hindi ka Hudyo, ikaw ay hindi. Pero ang kagandahan ng good news, yung magandang balita, pati hintil, binigyan ng karapatan ng Diyos, na oras na tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay as personal Lord and Savior, nakakonekta ka na rin. Kasi the mediator between God and man, walang iba kundi si Jesucristo lamang. Kaya dapat, yan ang ating tandaan sa buhay natin, na walang kaligtasan kung wala si Kristo. Bakit? Si Kristo ang pag na kay Kristo ka may kaligtasan. Kasi si Kristo lamang ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. At walang gumagawa ng ganyan, na sa kabila ng napakasama natin, ginawa pa ng Panginoon na pagbayaran yon para lamang sa ikaligtas ng buhay natin. So, sa bawat na narito, purihin ng Panginoon, muli tayong nakapakinig ng mga salita niya na ipinarating sa atin para malaman, matutunan natin kung gaano kahalaga ang magiging parte sa isang iglesia. Kaya tumayo po tayong lahat at tayo mananamit. Lord, salamat po sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Tunay o Diyos na ikaw ay dakila, ikaw ay kapuri-puri, wala nang ibang dapat bigyan ng mataas na papuri kung hindi ikaw na Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. You are from the beginning to the end. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng mga tao, sa lahat na nangangailangan ng kagalingan, sa lahat ng pangangailangan, maging financial man ito, maging spiritual man na pangangailangan. Ikaw lamang ang makakapag-provide dito sa buhay ng bawat isa. Marami kang sinabi sa iyong mga salita na kung kami ay tapat na sumusunod sa iyong kalooban, ay ibabalik mo rin ang pagpapala na ito sa aming buhay. Sabi mo nga, bakit kanina sa 6:33 ng Matthew, unahin ka muna sa aming mga buhay. Then, ang kasunod nito ay ipagkakaloob mo kung ano man ang aming mga kahilingan at pangangailangan. Kaya salamat sa oras na ito. Inaangkin namin ang tagumpay na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa at binibalik namin ang kapurihan
sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.